Ang Echidna ay makikilala mula sa mga Griego. Tulad na lamang ng ibang mga nilalang sa mitolohiya, ang Echidna ay isinulat ni Hesiod sa kanyang Theogony. Bukod kay Hesiod, ilang manunulat din ang kumilala sa Echidna, dahilan naman para pagmulan ito ng pamilya na iba-iba base sa manunulat na nagsulat nito. Pero ano nga ba ang Echidna? Ang Echidna ay kinikilalang guardian, goddess, halimaw at ina ng ilang kilalang espiritu sa mitolohiya ng Griego. Ayon sa manunulat, maaring ito ay anak ni Gaia at ni Tartarus, o hindi naman kaya ay anak ni Kept at Phorkys. Kung sakaling si Gaia at Tartarus ang mga magulang ng Echidna, ibig sabihin lamang nito ay pinakasalan niya ang kapatid na si Typhon. Maaring ito ang dahilan kung bakit naging halimaw ang kanilang mga anak. Pero kung si Keto at Phorkys ang mga magulang nito, maaaring ang kaibahan ng kanilang mga anak ay dahil na rin sa magkaibang katangian ni Echidna at ni Typhon. Hindi nga kay Echidna nakasentro ang kanyang kwento, pero sa kanyang mga nakakatakot na anak. Halos lahat ng kanyang anak ay napatay na mga magigiting na mandirigma sa mitolohiya ng Griego, tulad na lamang ni Bellerophon na pumaslang sa Chimera. Kinikilala ding anak ni Echidna ang Colchian Dragon na napatay naman ng mandirigmang si Jason nung kuhanin nito ang Golden Fleece na binabantayan naman ng halimaw. Nariyan din ang anak nitong kalahating tao at kalahating leon na si Sphinx. Ayon sa ilan ay nagpakamatay naman. Nung masagot ni Oedipus ang mga palaisipan ng halimaw, bigla na lamang nitong tinapon ang sarili sa isang bangin, o hindi naman kaya ay kinain mismo ang kanyang sariling katawan. Ang mga halimaw naman na si Uriel, Medusa at Steno ay anak din ni Echidna. Ang tatlong ito ay magkakaparehas na nagtataglay ng kakaiba at nakakatakot na itsura. May parting ahas at galit sa mundo. Ang kaibahan lamang, si Medusa ay mortal, dahilan para maging palaisipan sa mga historian kung ito nga ba ay tunay na anak ni Echidna. Sa lahat ng mandirigma na nakapatay sa kanyang mga anak, si Heracles o Hercules ang labis na kinagagalitan ng halimaw dahil nga 6 sa anak nito ang pinaslang ng demigod. Ang una ay ang Nemean lion na napatay ni Hercules nung binigay ang unang pagsubok o labor sa kanya. Ang pangalawa sa napatay ng mandirigma ay ang Lernaean hydra. Kasunod naman ito ay ang Caucasian eagle. Sumunod ay ang two-headed dog na si Orthos, ang serpent o dragon na si Ladon, at ang pinakahuli ay ang Cerberus na napatay ni Hercules nung gawin ito ang pinakahuling labor nito. Ilang mga halimaw din mula sa mitolohiya ng Griego ang konektado kay Echidna. Nariyan si Phaia o mas kilala bilang Cromyonian Show na pinatay naman ni Theseus nung nagpunta ito sa Athens. Nariyan din si Sicila na napatay din ni Heracles. Dahil sa anak ni Zeus si Heracles, namuo ang galit ni Echidna sa Diyos ng kidlat. Ito rin ang dahilan para siya, kasama ang kanyang asawa ni Typhon, ay nakapagdesisyon na makipaglaban sa mga Olympian gods. Habang mga ito'y papakit sa Mount Olympus, agad naman itong nakita ng mga Diyos at mga Diyosa. Sa itsura pa lang ng halimaw, namuo agad ang takot ng mga Diyos dahilan para ang karamihan dito'y umalis at pumunta ng Ehipto. Ang tanging naiwan lamang sa Olympus ay sina Zeus. Sa ilang kasulatan, mababasa rin na naiwan sina Athena at si Nike. Naganap ang labanan ng mga Diyos at ng halimaw. Pero dahil nga malakas si Zeus, nagawang patamaan ng kidlat ni Zeus ang halimaw na si Typhon. Inilibing naman ito ng buhay ni Zeus sa ibabaw ng Mount Etna at magmula noon ay nagpapakahirap itong makawala sa pagkakakulong. Dahil sa naawa ang pinakamataas na Diyos ng Olympus kay Echidna para sa kanyang mga namatay na anak, hinayaan na lamang ni Zeus na mamuhay ng normal ang halimaw. Ayon sa ilang mga manunulat, si Echidna ay namuhay bilang mortal, habang ang ilan naman ay nagsasabi na ito ay nagpatuloy na manirahan sa kuweba at kung sino man ang pumasok dito ay kanyang kinakain. Ang ilan namang manunulat ay nagpahayag na ang asawa ni Zeus na si Hera ay nagpadala ng higante sa kuweba na kinalalagyan ni Echidna. Pinatay ng higante ang halimaw habang ito ay natutulog. Ang kalahating katawan nito ay babae habang ang kalahating katawan naman ay ahas. Ito ay kumakain ng laman ng tao para mapunuan ang kanyang gutom. Ayon kay Hesiod, ang halimaw na ito ay hindi tumatanda pero hindi ibig sabihin na hindi ito mamamatay. Walang ancient depictions ang makikita sa panahon natin ngayon na magpapakita kung ano ang paglalarawan kay Echidna. Ang pinakaluma at pinakakatanggap-tanggap na paglalarawan dito ay nagmula sa manunulat na si Hesiod. Ayon dito, si Echidna ay isang magandang babae na nagtataglay ng katawan ng isang ahas at namumuhay sa isang kuweba. Ang iba naman ay inilalarawan ito na nagtataglay ng nakakatakot na itsura at namumuhay naman sa underworld. Dahil na din sa pagkakakilala dito sa pagkain ng laman ng tao,
Ipinahayag ni Professor Daniel Ogden na nagtuturo ng ancient history mula sa University of Exeter na si Echidna ay nagtataglay ng ulo ng ahas. Ginagamit niya ito para sa madaling pagkain ito sa mga nabibiktimang normal na mga tao. Si Echidna naman ay sinasamba sa Phrygia at kinikilala ito bilang tagapagbantay sa kayamanan ng mundo. Ito rin ang naiisip ng mga tao noong unang panahon kung bakit nagkakaroon ng malakas na lindol. Ito ay dahil sa kanyang napakalaking katawang ahas. Ayon pa sa ilang record, ang lindol at iba pang pinsala ni Echidna ay napipigilan sa ilang mga ritual na isinasagawa para sa kanya. Mula naman sa Eastern religions tulad na lamang ng Hinduism, Buddhism at Jainism, kinikilala ng mga ito ang mythological semi-divine race na Naga. Ito ay isang halimaw kung saan kalahating tao at kalahating kobra. Ang kaibahan lamang nito kay Echidna, ang halimaw na ito ay maaring maging purong ahas at maaari maging purong tao kung kanyang gugustuhin. Mula naman sa ancient Chinese myth, kilala rito ang kwento ng makapangyarihang babae o ang White Snake Demon na naninirahan sa ilalim ng karagatan. Pero ang demonyo na ito ay nagpapakita sa mga tao bilang napakagandang babae. Sa panahon natin ngayon, matatagpuan ang Echidna sa Australia pero hindi isang halimaw. Ang Echidna na ito ay nagpapakita ng reptilian at mammalian qualities. Ang mga tao noong unang panahon ay kakaunti lamang ang kaalaman patungkol sa mga natural disaster na nangyayari sa mundo. Parang itong dahilan para isisi sa kakaibang nilalang ang lahat ng mga masasamang pangyayari. At ito ang kwento ni Echidna.